meron na hong direksyon ng una eh. Pero para bagang kinalaunan, parang unti-unting nalulusaw at nakapagtataka din bakit huminto na itong Blue Ribbon, wala na po sa kamera, wag ka na umasa sa ICI, na para bagang doon sa mga importanteng personalidad na hindi ho lang basta-basta ito aligasyon kung hindi may sinasabing personal knowledge, para bagang unti-unti nang gusto hong ibaon sa limot o kaya ni hindi man lang po nababanggit at ni hindi man lang po pinursige na maimbitahan. Kaya po doon po sa obserbasyon na mukhang may pinagtatakpan. Ang sinasabi daw po ilalagdaanan ni Pangulong Marcos Jr. ang ating pong 2026 General Appropriations Act. Ang tinagurian nilang People's budget. People-centered People-centered budget. People-centered budget. Yes. May ilang pong mga grupo na nananawagan sa Presidente na magkaroon po siya ng veto sa ilang pong provision nito, particular yung pong unprogrammed appropriations na naman. Ang sabi ho naman ng isa pong na aking kaibigan, ito raw po ay hindi people-centered budget. Anong tawag? Ito po ay EPAL-centered budget. Hindi ko naman masisisi yung kaibigan mo. Oo. Oo. Sa dami ba naman ng paayuda? Oo. Di ba? Na ibinigay para sa budget natin na yan. Nagmamasid rito, nagmensahe sa atin, hindi yan people-centered, kung hindi EPAL-centered. Kasi nga po, napakalaki ng mga paayuda po nila para daw ho sa ating mga kababayan na naghihikahos. Ang sabi po ng isang taga-party list, hindi naman na, kumbaga, hindi naman na nakakahulugan na automatic na ibinoboto kami ng mga binibigyan ng guarantee letters. Ay, sige na nga. Monday ha. Ay, hindi naman sila aamin. Hindi ba? Oo, sakali. Ngayon, mga kapatid, sa usapin po naman, nito pong ginawa ni Donald diyan sa Venezuela. Marami pong kaisipan dyan at may mga nagsasabi din, pwede pala yun, pwede mo palang sakupin yung isang bansa at bitbitin mo yung kanilang presidente, ha? Oo. Kasama yung asawa, pati si First Lady. Opo. Oo. Pwede Pwede pala yun. Mukhang nagawa naman na yata nila dati, kaya pwede talaga. Oo, kasi kung babalikan mo yung kasaysayan ng pangingialam ng RoboCop of the World na tinaguri ang Estados Unidos. Opo, hindi na po bago itong kanila pong ginawa na pangingialam sa mga bansa diyan sa Latin America. Mahaba-habang listahan nito. Magmula sa Guatemala, sa Cuba, Dominican Republic, alright, maging dito rin po sa dito rin po mga kapatid sa Central America, no? Cuba, Grenada, pati Panama. Opo, ang kanila pong pangingialam sa mga gobyerno doon. Pero this case, ito namang kaso po nitong si Maduro. Opo, if you recall, ito pong si Maduro, mga kapatid, ay nanungkulan bilang Pangulo po ng Venezuela matapos mamatay si Hugo Chavez na kanya pong patron. At siya po, mga kapatid, ay nahalal 2025. Opo, matapos po ang siya po, mga kapatid, ay nanilbihan 2025, ngayon pong Enero na 2025, matapos po ang isang eleksyon na ginanap po ng 2024 kung saan po naman ang dami po ng mga naging protesta at aligasyon ng mga pandaraya at pananakot. Anyway, ito pong si Nicolas Maduro, mga kapatid, ay lalo pa hong pinagalit si Donald Trump at ang Estados Unidos dahil po doon sa mga gawi niya na umano po ay pakikipagsabwatan sa mga kartel ng iligal na droga at karamihan sa kanila pong mga produkto doon o pinadadaan sa kanilang bansa ay ibinabaksak sa Estados Unidos at ilang pahong mga sinasabi po na mga kilos at galaw na hindi po pabor sa interes ng Estados Unidos. So basically po, yan po ang katwiran ng Amerika at siya daw po'y mahaharap sa kaso diyan sa Estados Unidos. Nasa New York sila ngayon. Yes. Ayan. Oo.
Nasa New York nga po si Maduro, mga kapatid, kung saan haharapin niya po itong mga kaso na binabanggit ni Manong Ted na may kinalaman sa narco-terrorism, meron din pong kinalaman sa cocaine importation, maging doon sa binabanggit din ni Manong Ted na illegal possession of weapons. So, iba-iba po ang naging reaksyon, hindi lang namang Amerikano, maging na iba't ibang leaders po sa buong bansa. Yung ating pong mga leader din dito ay nagsalita na ukol po dito sa ginagawa ng Amerika na pwede daw maging president na gawin ng ibang malalakas na bansa sa mga maliliit at mahihinang bansa katulad po natin na Pilipinas. Ano ba ang latay nito ano ba pakialam natin dito basically? Meron bang effect ito sa atin? Depende po naman yan. Today, Lunes po, no? Sa atin ngayon, sa ibang mga bansa ano pa lamang, linggo pa lang ngayon. ng gabi. Pero Oo. ang hinihintay po ngayon, mga kapatid, ay yung trading sa oil. Opo, sa pandaigdigang merkado po ng langis. Kasi ang Venezuela, mga kapatid, ang isa sa oil exporting countries. Mga kapatid, ang Venezuela po ay miyembro ng OPEC. Isa po sa mga orihinal na miyembro ng OPEC dahil ang Venezuela ay binayayaan po ng kanila pong resources nga po na langis. Sila actually ay may pinakamaraming oil reserve sa buong mundo. Talo ang Saudi Arabia. Pero ang uri ng kanilang langis doon, madumi. At kinakailangan pa po ng mas matinding refinery o refining bago maibenta ho bilang finished product. Mostly po diesel at saka asfalto po ang ginagamitan ng kanila pong langis. At sila po ang isa sa mga supplier ng langis, petrolyo diyan sa China. Kaya ang China ho dito ay may mga statement din na kung maaari agad niyong pakawalan yan kung pakikinggan sila ni Donald Trump. Pero ito pong sitwasyon ngayon. Bagamat ang Venezuela po ay wala pang 1% no, ng kanila pong oil production ang naibabahagi sa pagkonsumo ng buong mundo. Kasi po nung una marami-rami po kanilang produksyon pero dahil nga din po sa ilang mga aspeto pati po yung naging embargo ng Amerika sa kanilang langis and trade napatawa na sila panahon pala ni Hugo Chavez So ngayon po mga kapatid, nalimitahan ang kanilang production. So wala pa halos 1%. Pero ang tanong ho dito, anong effect ito? Considering po na ang oil market ay gumagalaw po based on speculation. Yan po sinasabi din po mismo ng DOE dito po sa ating bansa. Kaya ang tanong nga dito, ito ba'y may epekto agad-agad? Ngayon po, ang forecast ay may rollback bukas. Kasi nga pinagbabasa nito ay yung trading day nung pong nagdaang Lunes. Last week. Last week. So ang inaasahan dito, ito pong trading na mangyayari today para po sa presyuhan ng petrolyo next week sa Pilipinas. Yan po. So yan ang ating aabangan. Yan po ang pangunahing, kumbaga, connection natin o ang ating pong ano ang pakialam natin. Ano ho ba ang epekto nitong nangyaring ito diyan sa Venezuela? Alright, Venezuela po, mga 30 million ang kanilang populasyon doon at lagi po silang may problema din dahil ang kanilang panunungkulan doon ay bagamat may halalan, ang bansa sa kanila ay isa rin pong bansa under authoritarian rule. Ayan. Okay, pero mga Miss Universe natin, pinakamarami Venezuela. Totoo yan. Maraming maganda sa Venezuela. Okay. Hindi maikakaila. Totoo yan. Yan ang mahigpit na kalaban ng Pilipinas sa Miss Universe crown. Pinakamaraming naging Miss Universe Kumbaga, ay pagka Venezuela. Miss Universe na, inaabangan Tama ba? yung Venezuela. Tama ka. Oo. Buti naman di mo nakalimutan, Kaya partner. naman. Pero isa rin sa tanong ng iba is what's next for Venezuela? Kasi di ba may binabanggit si Donald Trump? Ang sinasabi niya, United States na daw ang magpapatakbo ng Venezuela habang nasa transition period siya. So, mangyayari ba yun? Hindi, yung kanilang Vice President na pinanumpa Yun na nga, ng pinanumpa kanilang na. Supreme Court. Oo. Anyway, sige, well, again mga kapatid, ito po ay malayo-layo sa atin pero yun po ang ating pangunahing concern dito, oil prices. Yan po, Yes. basically. And dahil tayo po ay kaalyado ng Amerika, so alam nyo na, ang ibig po sabihin natin dyan, kapag kaalyado ka ng Amerika, na naman, itong Amerika ay nag-robot above the world na naman po sila. So definitely may mga bansa po dito
na hindi gusto ang kanilang mga pinaggagawa. Oo, Russia, ayan, ito pong China. North Korea, China, etc. Yung mga kaalyado usually po ng mga nasa kaliwa. Pero kasi leftist po ito, no? Itong si Maduro. Maduro. Pero ang ano lang dito, baby girl, nasa ng UN, di ba? Yan ang unang katanungan mo dito. Nasa na ang United Nations? Nag-aalala ang United Nations at mukhang hanggang pag-aalala lang ang pwede nilang gawin. Oo, yun ang sinasabi sa mga balita. Nag-aalala daw po ang UN sa posibleng paglabag sa international law nitong ginawa ng Amerika. Pero more than the pag-aalala, meron ba silang pwedeng magawa sa mga ganitong sitwasyon? Meron ba? Yan, hindi ko alam, baby Oo. girl. Pero yung ang tanong dito, nung ito'y naibalita, asa ng UN? Opo, at mukhang pwede nga palang mangyari yun. Nalulusubi mo na lang yung isang bansa, ano ha? Opo, kahit na may mga kaso pong kinakaharap sa inyong bansa umano, pero pwede mong damputin, ha? At talagang pwersahan mong bitbitin. Opo, at meron ka pang merong mga may mga casualties po dito, ha. Yun na nga lang, hanggang ngayon, di pa rin alam kung ilan. Kung ilan po ang Oo. casualties. Anyway, ano ang reaksyon ng ating mga kababayan sa nasyon? Naku po, madami-dami ang kanilang reaksyon. May mga nagtatalo na po dito sa YouTube comment section ng News 5 Everywhere. Maging sa YouTube comment section natin dito sa True FM. Basahin lamang po natin sila. Sige. Sabi mo nga daw nun, narinig yata ito sa'yo, nitong si Peng Dimazana. Dito Ano sa sabi? Pilipinas, kapag pumasok ka sa politika, kakainin ka ng sistema. Yan ang sinasabi ni Peng Dimazana. Chika pa dito ng isa nating kapatid. Dapat may survey din daw tungkol sa presidente at vice president, tungkol daw sa stand nila sa West Philippine Sea. Actually, kasama po ito sa mga concerns ng mga Pilipino. Nakalagay dito sa Pulse Asia Survey na masaya po ang mga Pinoy, karamihan sa mga Pilipino, sa pagtugon ng Marcos administration sa issue po natin with West Philippine Sea. So kasama po yan dito sa kanilang survey. Ito naman mga kapatid, sabi pa dito ng mga kapatid natin na talagang may init ang ulo ngayong araw na ito ng Lunes. Totoo daw yung sinasabi nitong si Ronald Holmes na hindi natin kailangan ng investigasyon. Ang kailangan natin ay makulong yung mga kurakot na yan. Ilang Ay, beses hindi niya... naman pwedeng kulong agad ng walang investigasyon. Oy, ba, katagal-tagal na nung investigasyon, yun nga ang sinasabi dito ni Sir Ronald Holmes. Ngayong first quarter ng taong 2026, ito ay pagsubok sa Marcos administration. Napatunayan po yung kanilang sinasabi last year na makukulong ang lahat ng mga sangkot. Walang walang close dito. Kahit pa-close daw sa kanila, pag nalaman na sangkot ka, kulong Makukulong na ka. sila. Yun ang sabi niya. Ano po ulit ang pangako niyo, Mr. President? Makukulong na sila. Yun na nga. Kaya Wala lang. silang Merry Christmas. Ang wala rang Merry Christmas ay si Sara Diskaya, yung ilang opisyalis ng DPWH na may kinalaman dun sa Oriental Mindoro Project ang nakakulong sa ngayon. Asan yung iba? Oo, di ba? Well, mga kapatid, may pinaghahandaan kami na episode ng Think About It. Sana nga po ito'y mabuo natin kasi itong din ang ating head researcher, sana gumaling siya, inuubo-ubot, sinisipon-sipon. Naku, get well soon, Kay. Oo nga, sabi ko nga sa kanya kahapon, sandali lang, nakakayanin ba natin ito? Kasi nga sa panahon, di ba? Opo, usong-uso din yan sa panahong ito. At sana nga mabuo natin to para natin maihandog bukas. Para lang ho tayo hindi mawala ba doon sa ating focus. Oo, in the light of this Cabral files na ito, na ang pinagtatalunan po, paano ba nakuha ito, may ano ba saysay nito, wag ho tayo mawala sa focus kasi meron na hong direksyon ng una Pero para bagang kinalaunan, parang unti-unting nalulusaw at nakapagtataka din bakit huminto na itong Blue Ribbon, wala na po sa kamera, wag ka na umasa sa ICI, na para bagang doon sa mga importanteng personalidad na hindi ho lang basta-basta ito aligasyon kung hindi may sinasabing personal knowledge, para bagang unti-unti nang gusto hong ibaon sa limot o kaya ni hindi man lang po nababanggit at ni hindi man lang po pinursige na maimbitahan. Kaya po doon po sa obserbasyon na mukhang may pinagtatakpan. Sige, so ito ho muna. Bago natin kausapin pong isa sa ating ginagalang po na ekonomista at
ano din po, no, maalam sa usapin po ng ating pong pangangasiwa sa ating pong ekonomiya and governance din. Kung babalikan mo nga yung naging ratings ng dating Pangulong Arroyo, yung ito ho yung kasagsagan na ng Hello Garci, samahan pa po nitong mga katakot-takot na mga anomalya, including po yung mga kontrobersya, paalis na po sa pwesto, talagang negative na po ng sukdulan yung rating, yung trust ratings nito, as in halos wala na may tiwala, parang ganun pong dating. Kasi ngayon, itong aking binanggit na formula nga, doon sa SWS, hindi na ho nila ikinokonsidera pa yung undecided. Oo, kasi basically, undecided. Wala pa naman sila talagang desisyon. Kapag po natin kinuwenta ito sa usapin po, dito po sa performance ratings, sa 34 approval, ito po yung national, 34, disapproval na 48, negative 14 iyan. Habang sa trust o tiwala, sa big trust na 32, pero yung pong no trust or small trust na 47, negative 15. Abay, ang baba po nito. Habang doon sa SWS, bagamat ito po yung November nga na kanila pong ginawang pag-aaral, ang neto nito doon po sa trust ratings ay negative 3. Opo. At dito po naman sa kay VP Sara, sabi nga naman din, kasi hindi naman ikaw yung kumbaga, hindi naman ikaw yung nangunguna sa gobyerno at wala pa siyang portfolio na posisyon, kahit na pabiyahe-biyahe ka o kahit na ano pang, hindi ba? Basta wag ka lang sasangkot sa anumang kontrobersya sa ngayon, hindi gagalaw halos ang ratings mo. Oo. Oo, kasi parang nakalimutan na ng mga tao yung tungkol dun sa confidential funds kasi nga natabunan nitong flood control issue. Yung tanong mo nga kanina, kung ibabalik ba, posible bang makaapekto yan dun sa ratings ni VP Sara? And is it a good time? Depende sa narrative. Yun na nga. Oo. Depende sa management Oo. ng informasyon. Lalo na ngayon dito sa bakbakan sa social media. Ay, sinabi mo, wala silang tigil. Sinasabi ko sa'yo, nabuhay ang kanilang mga dugo. Oo. So dito po sa SWS, nagneto rin sila dito. Doon sa trust, sa 56 mga kapatid, yung match trust, and little trust na 26, nag-plus 31 siya. November po ito, mga kapatid, na ginawa pong study. So pag pinuntahan mo naman po dito po sa Pulse Asia, dito po sa performance, sa 56 na approval, and disapproval na 24 plus 32, halos pareho po din ito. At dito po naman sa trust, mga kapatid, 54 na big trust, 24 na no trust or small trust na plus 30. Okay? Again, ano ho bang halaga nito? Yun nga po, no? Yung pong tiwala ng taong bayan ay napaka-importante kapag meron kang mga programang gustong ipatupad, and then yun din usapin po nung stability, political stability ng isang bansa. Kapag po negative yung trust and approval ratings, hindi stable ang iyong panunungkulan. Kumbaga sa amin sa mga waray-waray, diri mabasog. Hindi mababasag. Ano yung diri mabasog? Kumbaga, hindi siya solid, no? Hindi ang solid, kanyang pundasyon. hindi stable. Ito na po sa ating pong linya ngayon, si former Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor at isa po siya, mga kapatid,